Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang magandang ginawa ni Speaker Martin Romualdez. Kaya lang dahil sa kanyang timing, nahahaluan ito ng politika at to me, nawawalan ng saysay. Nagpapakita nang inuuna niya ang kanyang sarili, hindi yung pagserbisyo sa taong bayan. So, ano ba yung ginawa niyang maganda? Yung kaguluhan sa Israel at Hamas, masakit pong pangyayari, yung 4 na kababayan na nating Pinoy ang nasawi. So, yung 3, ang ginawa ng ating Speaker of the House, nagbigay siya ng ayuda na medyo malaki-laki. 500,000 pesos each sa 3 pamilya. So, pagkitin ko lang yung ang pinakaunang confirm na namatay itong si Angeline Aguirre, isang nurse na taga Pangasinan. Pangalawa si Paul Castelvi, isang caregiver taga San Fernando, Pampanga. Then Loretta Alacre, isang caregiver taga Negros Occidental. So yung mga labi nila naiuwi na at yun, personal po nagpunta ang Speaker of the House, kinausap ang pamilya nitong 3 namatay na OFWs at binigyan ng ayuda na ulitin ko, malaki-laki. Malaking tulong yan sa pamilya. Okay? So, may yung pang-4, bago lang pang-4 itong Grace Minerva Pordigo. Nung una, reported missing. But ngayon, na find out na through fingerprints na namatay na rin pala. So, hinahanda ang pag-uwi. Hopefully, itong si Grace, isang caregiver din ito, mabibigyan din ng 500,000 pesos ayuda. Okay, so, bakit nasabi ko na politika? Kung hindi sana politika ito, talagang sasaludo ako kay Speaker Martin Romualdez. Kaya lang dahil politika, wala, nakakapandiri siya. Masyadong paepal, masyadong papolitiko itong ating speaker. So, klaro sa mga ginagawa niya yung pamimigay ng bigas. Martin, Malaya rice, okay? Smuggled rice, ipamimigay niya sa mga katawan. Ano pa? Maliban dito sa yung Malaya rice niya, freedom from hunger. Meron pa siyang 5 kilos of rice na nakalagay ang mukha niya at mukha ng kanyang wife, Congresswoman Romualdez. Mukha nila, ipinadala sa akin ng isang beneficiary, yung nakatanggap ng bigas, pinadala sa akin, galit na galit. Sabi niya, General, pwede mo ba gawan ng vlog si Tamba? Dahil namimigay ng bigas sa Visayas ito. Walang problema sa namimigay ng bigas. Kaya lang, pera ng taong bayan yun. Tapos, ilalagay yung mukha nilang mag-asawa. Di ba klarong paipal? Mayroon ding mga pakete, yung sacks of rice, 5 kilos din. Mukha din ni PBBM. Magpinsan talaga, mag-epal. Pinamumudpod sa Visayas. I don't know sa ibang area sa kay taga Visayas man yung nagpadala sa akin. Kaya nalaman ko na tig 5 kilos of rice ang pinamimigay. Ang binibida si PBBM, itong mag-asawang Romualdez. Okay. So,
klaro kayo yung mga revelation po ni Madam Maharlika na plano ng Marcos, Araneta, Romualdez clan na ang binibuild up nilang maging kandidato ng presidente by 2028 ay itong si Speaker Martin Romualdez. And halos lahat ng expose, lahat ng mga pinapadalang informasyon ng mga puting ahas ni Madam Maharlika ay totoo. Swak na swak, bingong bingo. Kaya ako naniniwala ako nga talagang may balak itong ating Speaker of the House. Sa pa, yung pagbisita sa Pag-asa Island. Hindi pa nakatrabaho yon ng executive branch. Presidente, BC, kasi executive yan Secretary of National Defense, Chief of Staff, yun silang magbisita. Kasi security matters yung Pag-asa Island. Biglang kita ko na lang sa balita, Speaker Martin Romualdez nandun na sa Pag-asa Island, sinasaluduan ng mga sundalo doon. Tapos nag-announce na mag-re-realign. Yan. Ginamit niya itong Pag-asa Island as an opportunity para sirain si BP Inday Sara. So, yung isang political analyst, si Mr. Ronald Llamas, sabi niya, sumakay si Speaker of the House sa hot issue. Yung hot issue ngayon sa West Philippine Sea, yung depensahan ng ating sovereignty or national integrity. Malapit sa puso ng Pilipino ang Pag-asa Island. Kasi nga, yun po ang ating simbolo ng ating sovereignty, yung presence natin sa isla na yon. So, napakalaking puntos ni Speaker Martin Romualdez na binisita niya yon. At the same time, ni-realign niya ang confidential intelligence fund ni BP Sara. Tinanggalan niya si BP Sara at inilagay doon sa development ng Pag-asa Island, airport, seaport, at iba pa. There's nothing wrong. Pag-develop sa Pag-asa Island, tama yun, i-develop. Kailang, yung hindi mo naman trabaho na magbisita doon, klaro, anong tawag kaya, credit grabber o opportunist ang tawag sa kanya ng political observers. So, ang lahat ng may ito, yung pagpapasibak sa Office of the Transportation Security Administrator na tinakot niya pag hindi ka mag-resign, hindi ko ipapasa ang inyong budget sa DOTR. O di, kawawa yung tao na pilitang mag-resign. Ang lahat ng mga ito, it all points out na as early as now, namumulitika na itong ating Speaker of the House. Kaya nga, sabi ko sa inyo, maganda yung pagtulong. Kaya lang, na very active siya Okay. Presidente, mayroon na bang balita na ang presidente nagbigay ng financial na tulong sa itong mga namatayan? Tell me. Ang alam ko, wala. Kasi, ang magbigay ng tulong, yung OWA, DOLE, DMW, mga ahensya na yan ang magbigay at nagbibigay naman, although medyo maliit. Tig 50,000 lang ata ang, hindi ko alam yung assistance. Ang alam kong nabigyan ng 50,000 yung mga bumalik, yung mga buhay. Ang nakabalik na, ang first batch is 16, galing sa Israel. Yung naipit sa Gaza, first batch 16, second batch dumating na rin is 18. May third batch pa, remaining 31. Yung gusto talagang bumalik. Okay. So ito, binibigyan ng tulong ng OWA, DOLE, DMW. Trabaho nila yun. So, ang presidente, wala, hindi pa siya although mas malaki ang pera ng presidente, wala.
Vice President, wala rin. Oh, legislative, ang Senate President, nagbigay ba? Wala akong nabalitaan. Tahimik lang ang Senate President. Although, hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Kaya lang, yung magbigay ng pera, hindi naman niya yung trabaho. Kaya lang, ang Speaker of the House, klaro kayo, very active. Talagang kampanya to the max. Anyway, ang taong bayan, ako, nakikita ko yun, kaya blinablog ko. Para malaman na natin ang karakter ng yung pagkatao ba nitong nag-aambisyong magpresidente para hindi tayo maloko pagdating ng 2028. Isa lang ang may tunay na malasakit, may puso, walang iba kundi ang ating VP Inday Sara. DDS, magtulungan po tayo.